Ika-44 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang wudang Jangseogak kung saan nakatayo sa gitna ng bangin. Isang matanda ang tao dito na nagngangalang si Jangseogak Manager Eungong. Na binabasa ang dala ng ating bidang papel na isinulat ng kanyang master, sinasabi na grabe, ang dami nito. Siguro mga isang buwan bago makopya lahat. Nagtataka ang matandang si Eungong na sinasabi na pero. Jinhye, bakit ganyan ang buhok mo? May nangyari ba? Natiningnan siya ng ating bida ng masama habang sinasabi nito na ito ba? Nabiglang sinabi ng ating bida na yan daw ba, sinagip ko si Sahyong mula sa pagkahulog sa bangin, buhok lang niya ang nahawakan ko kaya ganyan ang itsura. Sinabi ng matanda sa kanya na kalokohan. Sinasabi mong nahulog siya sa bangin. Na nagulat naman ang ating bida na tila hindi naniniwala ang matanda sa kanyang sinasabi. Dagdag pang sinabi sa kanya ng matanda na lintik ka. Tumatawa ka dyan na parang siraulo, napakasama mo. Na nagulat ang ating bida na napasabi na ano. At pagkatapos sinabing tinitigan siya ng matanda ng mabuti. At mula sa tingin nito isang liwanag na paikot ang sumakop sa ating bida. Nangangalit ang ngipin ng ating bida na sinabi sa kanyang isip na ano. Sino itong matanda na ito? Dagdag pa niya sa isip na nakatingin sa matanda na isang tingin lang ramdam ko na para akong tinusok sa buong katawan. Na nakatingin din sa kanya ang matanda na napahawak sa kanyang baba na napapaisip. At sinabi sa kanya nito na ang dami mong wudang ki sa katawan mo. Paano mo yan nakakayanan? Dagdag pa niya na malaking bagay ito. Nagtataka ako kung may nangyari nang hindi ko alam. Kinuha ang brush at sinabi nito na bumalik ka muna. Ako na ang magsasabi sa iyo kapag tapos na ang isinusulat. Sumuntok silang dalawa sa kamao at yumukong sinabi ni Jinhye na okay po sir. Habang naglalakad sila pabalik sinabi ng ating bida sa kanyang isip na Eungong. Dagdag pa niya habang lumingon ng tingin na ang sekta ng wudang ay kasalukuyang hindi gumagamit. Nang matandang ito. Base sa kanyang pangalan, isa lamang siyang matanda. Ibig sabihin nito na hindi siya isang disipulo na nakatanggap ng pangalan ng sekta ng wudang. Sinabi pa niya na hindi ko alam kung ano pero sigurado akong may kakaiba sa pangalan ng matanda. Pero hindi ito dapat makahadlang sa layunin ko. Makikita ang pavilyong ito na sinasabi sa kwento na ang pinakamalaking pagbabago na nangyari matapos simulan ang muling pagtatayo ng palasyo ng 5 dragon ay ang dumalo sa pulong ng mga nakatataas na disipulo. Tuwing umaga, kinakailangang pumunta sa labas na silid ng pangunahing palasyo. At pagkatapos sinabi ni Jinso hawak ang sulat na si Sahyong Jingong na nasa Danjiangko ay nagpadala ng mensahe. Dagdag pa nito habang makikita ang ating bida at si Jinyo na mukhang nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga nangungunang tagapagtustos dahil sa karapatan sa paggamit ng daluyan ng tubig. Kaya, humiling si Sahyong Jingong ng mga tagabantay ng tarangkahan at pagpapadala ng ilang disipulo. Nagsalita si Jinho at sinabi na hindi ba't ang pagkakaroon ng daanan ng tubig ang pinakasensitibong isyu para sa mga nakatataas na tagapamahala. Namukang tanga lang ang ating bida sa gilid niya na nakatingala. Napalagay ng 2 daliri sa may taas ng mata si Jinso at sinabi na tama ka. Sinabi pa nito na ang daluyan ng tubig sa Danjiangko ay ang pangunahing paraan ng transportasyon para sa mga nakatataas. Ligtas ito kapag aktibo ang mga linya ng patrol, ngunit kapag hindi. Isa rin itong lugar na walang batas na puno ng mga kaaway kaya ang pinakamataas na pagkakasunod-sunod ng paggamit para sa bawat taon at itinakdang ranggo ang nagpapasya sa presyo. Ito ay tinatawag na water pass o daanan ng tubig. Ito ay isang issue na nagbabanta sa buhay, kaya ito ay isang karapatan na ipinagsasapalaran ng mga nakatataas ang kanilang buhay at sinisikap na makuha. Napangiwi ng muka ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na wala akong kinalaman dyan at sana matapos na ito agad. Na sinabi naman ni Jinho na ito daw ay kakaiba. Dagdag pa ni Jinho na kung nanakawin ng mga kaaway ang supply o kung may mamatay na tao syempre, dapat humarap ang kamag-anak upang lutasin ang problema, ngunit karaniwan, ang mga isyu ng interes sa pagitan ng mga nakatataas na antas, tulad ng karapatan sa paggamit ng daluyan ng tubig, ay lulutasin sa pamamagitan ng mutual na kasunduan. At sinabi pa niya kay Jinso na kung makikisali ang angkan ng murim sa ganyang bagay, hindi ba't masama ang magiging tingin? Tumugon ito na karaniwan ay hindi, pero mukhang hindi maayos ang negosasyon sa pagitan nila. Kumamot sa pisngi at sinabi pa na nagkaroon ng problema sa pagitan ng mga boss ng Ilhay. Na may koneksyon tayo at sa isang grupo na tinatawag na Top of Lee.
Hindi nila gustong makipagnegosasyon, ewan kung bakit. At nagsalita rin ang may hawak ng pamaypay at sinabi kay Jinso na kung yung top na iyon, hindi ba't sila yung malaking grupo na kasama sa top 3 ng pinakamalalakas sa Danjiangko? Bakit naman sila? Na tinanong siya ni Jinso na kilala mo ba sila? Dagdag pa nito na itinuro si Jinhye na sinabi na pakiusap, ibigay mo ang iyong opinyon. Na nagulat itong tumugon na oho. Sinabi pa sa kanya ni Jinso na hindi ba't mas alam mo ang sitwasyon ng Danjiangko nang mas higit sa lahat. At sinabi ng masaya ng ating bida na okay, sige na sahyong sabihin mo na ang tungkol doon. At mahinang sinabi sa kanya ng ating bida na bilisan mo nang tapusin ang boring na meeting na ito. Nagulat si Jinhye at nagtayuan ang balahibo na sinabi sa kanya na oo. Naiintindihan ko. Na sinabi nitong pinagpapawisan na ang top of Lee. Hindi sila makikipagnegosasyon kahit kailan. Dahil ang angkan ng Jegals ang nasa likod nila. Nagulat si Jinso at napasabi na ano? Ang mga Jegal. Natumugon si Jinhye na oo, na sinabi pa ni Jinso na di ba't yung tatlong top na yon nakipag-ayos ulit sa Wudang dahil sa ginawa ni Jinmu noon. Dahil mas mababa ang hinihingi ng Wudang na donasyon. Kaysa sa Jegals, yung mga mas maliliit na grupo, wala silang choice kundi tanggapin ang Wudang. Kaya, dahil siguro naramdaman ng Jegals na maaalog ang kanilang posisyon. Sa paglipas ng panahon, kaya naman, sa pamamagitan ng malaking impluensyang nakakaapekto sa top of Lee, ang mga mas mahihinang top tulad ng top of Ilha ay masisira. Ang intensyon ay magbigay ng halimbawa kung ano ang mangyayari kung tatalikuran mo ang Jegals. Napatingin si Jinhye sa ating bida nang napahikab ito. Sinabi ni Jinhye na mukhang isang tensyonadong alitan ang nagaganap sa pagitan ng mga top. Ito ay isang epektibong estratehiya upang maiwasan ang isang malawakang digmaan sa pagitan ng mga paksyon. Sa ganitong sitwasyon, ang top of Ilha ay masisira. Ito ay maaaring dahil sa dami ng puwersang sumasalakay o dahil sa pagkabigo nitong magsagawa ng anumang negosyo. Pagkatapos noon, tatalikuran ng lahat ng top ang Wudang at muling makikipag-ugnayan sa Jegals. Na napanganga sa kanyang narinig si Jinso at sinabi na hindi ito maaari. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Napangiti si Jinhye at sinabi na ang pinakamabisang paraan ay gabayan ng isang shaman ang top of Ilha at payagan itong magpatuloy ayon sa schedule habang nilulupig ang mga kaaway gamit ang napakalakas na puwersa. Walang dapat na maestro sa paggabay at dapat itong gawin gamit ang pinakakaunting tao ayon sa prinsipyo ng mga disipulo. Kung magtatagumpay ang misyon, ito ay magiging pagkakataon para ipakita na sapat ang lakas ng Wudang para hindi mag-alala sa dami. Sa ganitong paraan, magiging pabor ang mga nasa mataas na posisyon sa Wudang. Dagdag pa ni Jinhye na at dahil dito, mayroon lamang isang tao na makakagawa ng mahalagang gawain ito. Na isinigaw niyang itinuro ang ating bida na ikinagulat ni Jinho sa kanilang narinig na siya ang kwalipikadong nagsasanay ng palasyo ng 5 dragon at ang kinikilalang espada ng Wudang, si Jinmu. Na ikinagulat din ng ating bida ito at sinabi sa isip na ano. Tumingin sa kanya ang mga ito at hindi makapaniwalang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ano itong atmosfera na ito. Pinagpawisan ng ating bida at sinabi pa sa isip na ang mga kupal na ito. At lumipat ang eksena sa top of Ilha. Kung saan may nagsasalitang sumisigaw na paanong mag-isa ka lang nakarating. Dagdag pa ni Jingong na isinulat ko sa liham ko na importante ang bagay na ito. Sinisigaw pa nito sa harapan ng ating bida na ano to. 7 lang ang isinama mong mga dakilang disipulo. Hindi maitsurahan ang muka ng ating bida na sinabi sa kanyang isip na ako ba ang nagdesisyon. Ayoko ngang makisali sa ganyang abalang bagay. Manghiyak-ngiyak pa niyang sinabi sa kanyang isip na pinamumunuan itong mga dakilang disipulo na walang maitutulong sa pakikipaglaban sa kaaway. Parang inahing pato at mga sisiw. Sino ba ang gustong pumunta sa lugar na ito? Naiisip pa niyang sinabi na Jinhye at Jinheo ang mga walang kwentang iyon. Na sinasabi pa ni Jinhye na para mapakalma ang sitwasyon gamit ang pinakakaunting tao, si Jinmu ang dapat pumunta. Na sinabi naman ni Jinho na hinawakan siya sa liig nito na ano sa tingin mo. Si Jinmu ang espada ng Wudang at isang talentong angkop sa sitwasyong ito. Na sinabi niya ito sa harap ng clan master na sinabi na talaga daw ba. Na sinasabi naman ng ating bida na hindi. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na lumiwanag ang mata na kung hindi dahil sa dalawang yon na kinumbinsi ang master at ang mga nakatatanda gamit ang kanilang mga nag-aalab na salita.
Hindi ito mangyayari. Pagbalik ko sa bundok udang, bubunutin ko ang buhok nila. Nang napatingin siya sa gilid ng may narinig na umiiyak na nagtataka. Isang tao ang pinipiga ang mga luha niya sa damit na sinasabi na nagtiwala ako sa udang ko. Pero paano kayo naging walang pakialam sa inyong top? Ito pala ay ang top ilha head na si Kang Yu. Na sinabi naman ng ating bida sa isip na bakit nagrereklamo ang kupal na yon? Na sinabi naman ni Jingong sa kanya na kamahalan, yun daw ay. Na hindi na niya ito na ituloy nang sabihin ni Kang Yu na disipulo Jingong. Narinig ko na sikat si disipulo Jinmu kamakailan. Tumalikod ito na malakas na umiyak na sinabi pa na pero sigurado akong marami tayong makakalaban. Walang alam na ang angkan ng J-Girls ang sumusuporta sa Top of Lee. Kahit kumuha tayo ng mga sundalo, sino ang tutulong sa atin dito? Nag-aalalang sinabi ni Jingong na kamahalan. Huwag po kayong mag-alala sasama ako. Natumugon ito na totoo ba yan? Na naiinis ang ating bida at sinabi sa isip na nagpapanggap silang nagmamalasakit pero binabastos pa rin ako habang nandito ako. Mas masahol pa sila kay Jinhye. Na lumapit ito kay Kang Yu at sinabi na pwedeng magpapadala ulit ako ng liham sa udang. Kaya kung maaari ninyong baguhin ang schedule. Na biglang sumingit ang ating bida na sinabi sa kanila na walang sinuman ang magbabago ng schedule. Dagdag pa niya na napatingin ang mga ito na hindi magkakaroon ng mga pagbabago sa schedule at ang pag-escort ay ako ang gagawa. Ang 7th Great Disciple. Lumapit sa kanila at sinabi na ito ang misyon na natanggap ko bilang espada ng udang at bilang nagsasanay ng palasyo ng 5 dragon. Kung may anumang problema na idinulot ng pakikialam ni Sahyong, ire-report namin ito ng direkta para sa isang pag-imbestiga sa susunod na araw. Hanggang doon lang. Na naiinis na sinabi ni Jingong na ano. At dito na po nagtatapos ang ika-44 na kabanata. Ika-45 kabanata sa pagpapatuloy. Humakbang ng may bigat ang ating bida at sinabi niya tulad ng malinaw kong sinabi. Ako ang namamahala sa escort mission na ito. Ako ito, bilang isang tagapagsanay ng 5 Dragon Palace bilang isang wudang sword. Na nangangalit ang mga ngipin ni Jingong na sinabi sa kanyang isip na wudang swords. Ang batang ito. Ano bang sinasabi mo? Makikita ang labas na sinabi ni Jingong na sir, maaari bang manatili ka muna sandali? Tumugon ito na okay. At humakbang na sinabi na Jinmu. Ako ang namamahala sa lahat ng panlabas na kooperasyon sa pagitan ng wudang at ng iba pang mga sekta. Narito ako bilang isang practitioner na nagngangalang Wu Jingong. Dagdag pa niya sa ating bida na kung tungkol sa sitwasyon ng mga sekta ng Danjiangkou, masasabi kong ako ang pinakamaalam sa mga dakilang disipulo. Sinabi pa niya na ang mga pirata ng Danjiangkou ay isang malaking grupo na buong pagmamalaking iniugnay ang kanilang pangalan sa mga masasamang sekta. At lahat ng miyembro ay malalakas na mandirigma na dumaan sa matinding pagsasanay at nakaligtas sa mga paghihirap na malapit sa kamatayan. Iba ito sa mga smuggler at mga gang sa kalye na tinalo mo noon. Tumingin ng may galit sa ating bida at sinabi pa na hindi pa yan sapat para magmakaawa ka sa akin ng tulong. Ginagamit mo lang ba ang espada ng wudang para iligtas ang ego mo? Ang espada ng wudang. Kinakatawan nito ang dangal ng wudang bilang isang miyembro ng isang angkan ng murim. Lahat ng miyembro ng wudang na nagbantay sa mga palasyo sa loob ng 1,000 taon ay nagtataglay ng bigat ng pangalang ito. Noong nakaraan, pagkatapos ng pag-atake ng masasamang sekta, sinabi ng mga tao na itinigil ng wudang ang lahat ng panlabas na aktibidad dahil nasira ang espada ng wudang. Itinikom ng mahigpit ang kamao at sinabi pa niya na ang pagtutuwid sa nasirang impresyon ng espada ng wudang ay mas mahalaga kaysa sa iyong personal na pride. Nagkatinginan sila na sinabi pa niya. Sa ating bida na dahil binitiwan mo ang mga ganyang salita sa harap ng isang tagalabas, ikaw na ngayon ang responsable dito. Dahil mukhang kampante ka naman, hindi ako tutulong sa kahit ano. Tiningnan pa siya nito ng may pagmamataas at sinabi na kaya naman, kung mabigo ka sa misyong ito, ang buhay mo at ang buhay ni Myungjin Sasuk at maging ang muling itinayong palasyo ng 5 dragon ay hindi magiging ligtas. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na ano. Napatingin ang ating bida ng seryoso at sinabi pa sa isip na responsibilidad. Maglalakas loob ba akong isugal ang buhay ng aking master dahil lang sa ganyang bagay? Ngumisi siya at sinabi dito na sige. Yan ang inaasahan ko. Pero kung
Kung matapos ko ang misyong ito nang walang problema, ano ang gagawin ni Sahyong? Nagulat naman ito sa kanyang narinig at napasabi na ano. Sinabi ng ating bida sa kanya habang itinuro ang daliri sa ibaba na dahil sa pagwawalang bahala mo sa akin, dahil sa pagsasalita mo tungkol sa buhay ng aking master, maaari kang lumuhod, tama. Dagdag pa niya na kung gayon, maaari kang humingi ng tawad ng taimtim sa pamamagitan ng paghampas at pagkuskos ng iyong ulo sa lupa. Hindi naman siguro mahirap ito ano. Naglabasan ng ugat sa muka ni Jingong at sinigaw na tarantado ka. Sinusubukan ko nang ang maging mabuti. Hindi pa rin talaga tumatatak sa utak mo. Na makikita ang kamao nito na nakatikom ng mahigpit. At sinigaw pa nito sa ating bida na ang kapal ng loob mo para isugal ang kapalaran ng wudang ng dahil lang sa buhay o maging sa pride ng isang hamak na manggagawa. At pagkatapos nitong magsalita mabilis na sumugod ito sa ating bida. Habang nasa ere sinasabi pa nito na babaguhin ko ang ugali mo. Sinasabi ng ating bida sa kanyang isip habang nagpapalabas ito ng enerhiya sa kanyang palad na Jingong, ano ang sinasabi nila tungkol sa kanya. Isang dakilang disipulo na nakaabot sa Ascendant Realm o Tangi. Ang taong pinakamalapit ng maging susunod na pinuno ng angkan. At makikita ang pinakawalang enerhiya nito patungo sa ating bida. Na isang malaking palad na tinatawag niyang Mudang Myeongjang Wudang's Continuous Palm Strike. Na napasigaw si Cheongbo at Cheongsang nasasok. Dagdag pa ng dalawa habang malapit na ang palad na enerhiya sa ating bida na ito daw ay masyadong delikado sasok. Ngumiti lang ang ating bida at sinabi na hoy, Cheongsang, wag nang mag-alala. Wala siyang alam, tulad ng baboy ramo pagdating sa hampas ng palad. Na mabilis niyang pinaikot ang kanyang kamay. At nakangiting sinabi na sapat na ito. Ang Tacheong Sansu Taking's Despairing Hand. At sinalubong nito ang malaking enerhiyang palad na tinira ni Jingong. At makikita ang pagsabog nito sa hangin na makikita ang hiwa sa ere. Nagulat ang mga disipulong kasama ng ating bida at sinabi na grabe, ang galing. Ang hampas ng palad ni Jinmu Sasuk ay nagkalat dahil sa taiking dispersing hand ni Jinmu Sasuk. Na nakangiti lang ang ating bida habang naghahanda. Makikita ng kanyang kamay na mabilis na gumalaw. Na mabilis ding naiwasan ito ni Jingong. At paulit-ulit niya itong inataki na mabilis na naiiwasan ito ni Jingong. At isang malakas na atake ang mabilis na parating. Na mukhang tinamaan ang ating bida sa kanyang muka. Nagulat ang mga disipulo na kasama nila at napasabi na ano, talaga bang tinamaan si Jinmu Sasok? Na napasabi naman si Cheongsang na hindi. Ang nangyari ay na makikita ang muka ng ating bida na nakangiti. Habang si Jingong ay nakangiwi ang labi na mukhang nasaktan. Na naharang pala ng siko ng ating bida ang malakas na pagsipa ni Jingong. Na napasabi pa si Cheongsang na sa eksaktong sandali na umunat si Jinmu Sasok para sumipa, hinarang ni Jinmu Sasok ito gamit ang kanyang siko. Ang siko ay isa sa pinakamalakas na buto sa katawan ng tao. Kahit gaano kakatindi magsanay, hindi matatalo ng mga daliri ng paa mo ang mga siko. At pagkatapos mabilis silang dumistansya sa bawat isa. Na sila ay nagkatinginan habang napapatras. Na napasabi sa isip si Jingong na ang galing. Walang kahirap-hirap niyang pinaghiwa-hiwalay ang kakayahan ko na nasa antas ng Ascendant Realm. Mula sa isang matalinong pagtugon sa mga magkakasunod na malapitang atake. Dagdag pa niya habang nakatingin ang ating bida sa kanya na maari bang dahil sa sobrang husay niya, tinatawag niya ang kanyang sarili na espada ng wudang. Napangiti ito at sinabi pa sa isip na grabe, malaking problema to. Muli na naman itong naghanda habang nakangisi na sinabi pa niya na tingnan natin kung gaano kakagaling. Oras na para gawin to ng seryoso. At napasabi sa kanyang sarili na talagang interesado ako, hindi ako makapaghintay makita ang kasanayan ng monghe. Nagulat ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na ano. Ang pamilyar na pakiramdam na ito. Dagdag pa niya na kaya pala. Nung pumunta ako sa bundok wudang bilang si Hayokyon Mugang. Naaalala ko ang pakiramdam na ito noong sumugod si Myungjin sa akin at nakatalikod siya sa pangunahing palasyo. Ito ang mukha ng isang tunay na walang kinatatakutan. Na nakangiting sinabi pa sa isip ng ating bida na medyo nagugustuhan ko siya dahil dito. At pagkatapos sinabi niya na gaya ng iyong nais. Ipapakita ko sa'yo. At pareho nilang iginalaw ang kanilang paa. At naghanda habang humahakbang papagilid silang dalawa. Nakangisi si Jingong na sinabi na kung gayon, umpisahan mo na. Na nakangising tumugon ang ating bida sa kanya na sige ikaw na ang mauna.
Na mabilis na tumalon ito sa ere habang sumisigaw. At pagkatapos nagdilim at mapapakinggan lang ang pagbugbog ng ating bida kay Jingong. At isang boses ang paulit-ulit na sinasabi na sasok. At nagising na ito at sinabi ng mga disipulo na Jingong sasok. Mabuti naman at nagbukas na ang mga mata mo. Umiiyak pang sinabi ng mga ito na akala ko mamamatay ka na sa dami ng bugbog na inabot mo. Napatuloy lang sa pag-iyak ang isa. Na napasabi naman sa isip si Jingong na huminto ang alaala ko sa gitna ng laban. At ilang beses mo ba akong pinuruhan, Jinmu? At nagulat si Jingong nang sabihin sa kanya ng mga ito na umalis si Jinmu Sasok kasama ang tap sa pagkasikat ng araw. Na napasabi ito na nakahiga ba ako buong araw? Natumugon ang isa na oho. Napahiga muli ito habang tumatawa na sinabi matagal na rin nung huli akong ganito. Hindi ko alam na may ganoong talento sa wudang bukod sa akin. Nakatingin sa itaas na sinabi pa nito na wala nang alalahanin ngayon. Para sa akin ang tap at ang wudang. Na hindi na naituloy ang pagsasalita na biglang lumipat ang eksena kung saan makikita ang umaandar na bangka. Na sinasabi pa ni Jingong habang makikita ang mga ito na kung yung taong yon kahit mag-isa, kaya niyang talunin ang kahit sinong kalaban. Kaya niyang ayusin ang basag na espada ng wudang. At dito na po nagtatapos ang ika-45 kabanata.